Mahigit 300 pamilya sa Olongapo City ang inilikas kasunod ng mga pagbaha roon dulot ng malalakas na pag-ulan. Sa Florida Blanca sa Pampanga, nawasak ang nasa 300 bahay kubo na pinauupahan ng mga katutubo. Saksi si Marie Zumali. Wala nang nagawa ang mga katutubo ng tangayin ng umapaw na Gumain River ang mga pinauupahan nilang bahay kubo sa isang sikat na tourist spot sa Florida Blanca, Pampanga kahapon. Ayon sa munisipyo, mahigit 300 bahay kubo ang nawasak. Mabilis po kasi yung pagtaas ng tubig at pagragasa, kaya po hindi na itaas ng mga aita yung mga kubo nila. Yan lang po yung pang-araw-araw na sana namin pambili namin ng pagkain, pambili ng ulam, pambaon-baon ng mga bata. Masakit po, siyempre po. Yun lang pong hanap buhay namin pag weekend. Ngayon po, wala na po kaming talagang ng panakitan. No? Paghanap buhay, wala po. Pero pipilitin daw nilang makabangon. Babangon, kailangan bumangon. Maghanap buhay kahit anong extra po dyan. May nagpapa-extra naman po, mag-ani ng gulay, ng mga tanim po. Yan, sisimula po kami ng ganun po. Laban lang po. Hinatiran sila ng kaunting tulong mula sa GMA Kapuso Foundation. 17 bayan sa Pampanga ang apektado ng mga baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Panay rin ang ulan sa bayan ng Santo Tomas na abot binti ang baha sa ilang bahagi. Pinasok din ng baha ang Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor at San Nicolas de Tolentino Parish sa Macabebe. Baha rin sa bayan ng Apalit. May mga tumirik tuloy na sasakyan dahil hindi nakayanan ng mataas na tubig. Ang iba gumamit na ng batsa para makatawid. Sa bayan ng Minalin, kinailangan ng magbangka ng mga pumapasok sa looban para kumuha ng itlog sa mga poultry farm. Kahit kasi truck, hirap pa rin makadaan. Pag wala kang bangka dito, mahirapan ka rin. Tuloy naman sa paghahanap buhay si Ariel na gumagawa ng ataol. Gamit ang drum, kawayan at bakal na patungan, may pan-deliver na siya ng ataol sa gitna ng baha. Kaya madami akong bangka doon sa loob ng shop eh. Maliban sa bangka ng bangka patay yung ginagawa ko rin. Magawa ng ataol. Sasakay ko na lang dyan. Tapos pipigapan na lang. Dahil sa mga pag-ulan, umapaw din ang mga palaisdaan na sinamantala ng ilang residente para makalambat ng mga isda. Maraming isda rito sa Minalin. Nasa tabi lang ng kasada yung mga tilapia. Sa bayan ng Araya, tumulong ang mga residente sa barangay La Paz, Turo para pigilan ang pag-apaw ng tubig sa dike na posible nito ikasira. Mabilis ding tumaas ang baha sa Olongapo City dahil sa walang humpay na malakas na ulan mula hating gabi hanggang tanghali. Umabot pa nga hanggang hita ang baha sa barangay Calaklan. May mga nalubog pang sasakyan. Ang isang ito muntikan pang malaglag sa pagguho ng lupa. Inilikas din ang ilang pamilya. Nagche-check ko kami every hour. Talaga nagche-check kami, maski sa bundok. Kasi marami ko kaming mga fallen trees, landslide. Problema namin yung mga nakatira sa tabing ilog. Yun lang talagang pinoproblema namin. Ang mas delikado yung mga nakatira sa tabing ilog. Nandito lamang po sa aking gilid ang Calaklan River at sa mga sandali pong ito kahit na hindi naman po umuulan ay talagang makikita natin na yung level ng tubig dito sa ilog ay halos aabot na sa level 3. Ayon sa mga residente rito, ang level 3 po ay danger level na at posibleng anumang oras kapag tumaas pa po yan ay pwede nang umapaw sa kanilang mga tahanan. Gaya po nitong tahanan na ito, nakatabing-katabi lamang ng ilog, kapag po bumuhos na uli ang malakas na ulan at magtuloy-tuloy ito, posibleng yung tubig po dito sa ilog ay umapaw na sa kanilang bakuran. Nakakatakot din kasi pagka halimbawang nakita ko nang tumaas yung tubig sa kanal, delikado na sa amin mga nakakaraang taon, matindi po ang baha dito. Talagang lagpas tao minsan. So hindi nyo na pinagawa? Hindi na po. Bakit po? Paulit-ulit? Gigibain din niya eh. Yung tubig ng ilog at saka tubig ng dito galing sa kanal. Pagsasalubong sila. Kahit ang mga kapitbahay na hindi naman tatabi talaga ng ilog nangangamba. Siyempre, takot po. Baka lumangoy na naman kami ng puntang palengke. Kasi ang ganda po yan sa kalagitnaan. Hanggang bewang yan dyan. Puro putok na pa ako sa alipunga. Mabilis pong tumaas ang baha dito. Pagka ganyan dire-diretso po ang ulan, nagsasalubong po yung high tide at saka yung tubig ulan. Umapasok po kasi sa loob ng bahay, halimas ko na po, tapos bumalik ulit.
Tumaas na naman. Ang bilis po ng taas kasi. Dahil sa matinding baha naranasan, hindi maiwasan ng ilang residente na maghimuto. O dapat nga po may managot dahil dapat hindi namin nararanasan yung mga ganitong baha-baha. Konting ulan lang, baha na agad. Intindihin sana nila na magkaroon sila ng magandang project para makontrol din yung flood. 13 barangay sa Olongapo ang naitalang binaha. 334 na pamilya ang kinailangang ilikas. Binabantayan din ang level ng tubig sa Santa Rita River na halos maabot na ang Tabacohan Bridge at Santa Rita Bridge. Nasa orange rainfall warning, heavy rainfall warning kami. No? Sa ngayon po, mataas ang level ng ilog namin. Nasa critical level po silang lahat dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. No? Nawasak naman ang isang tulay sa San Marcelino, Zambales matapos tamaan ng malakas na agos ng tubig. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.